Meron kasi kapatid sa tao na walang satisfaction. Sa Biblia may mga inuturo na walang satisfaction talaga. Merong mga bagay na hindi nagsasabing tama na o siya na. Basahin natin sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 27 at versikulo 20. Ang libingan at ang kapahamakan ay hindi nasisiyahan kailanman, at ang mga mata ng tao ay hindi nasisiyahan kailanman. Ayan. Kung paano yung libingan na hindi nagsasabing, ay, ayoko na. Kaya yung kapahamakan hindi nagsasabing, ayoko na. Ganon din yung mata ng tao, sabi ng salita ng Diyos, hindi nasisiyahan kailanman. Meron pang ibang bagay na hindi nasisiyahan. Sa Ecclesiastes 1:8. Lahat ng mga bagay ay puspos ng pag-aalapaap, hindi maisasaysay ng tao. Ang mata ay hindi nasisiyahan ng pagtingin, ni ang tainga man ay nasisiyahan sa pakikinig. Ayun. Bukod sa mata na hindi nasisiyahan sa pagtingin, walang contentment, ganun din naman ang tainga ay hindi nasisiyahan sa pakikinig. May narinig ng maganda, naghahanap pa uli ng mas maganda pa sa narinig niyang maganda, and so on and so forth. Merong mga sangkap ng pagkatao na walang satisfaction. Gaya rin naman ng ilan pang mga bagay, gusto ko lang mabasa sa'yo para pati na dun sa hindi nagtatanong, magkaroon sila ng ideya kung gaano kalawak ang karunungan ng Diyos sa Biblia. Ito ang sabi dun sa 30:16 ng Kawikaan. Ang libingan at ang baog na bahay bata, ang lupa na hindi napapatirang uhaw ng tubig, at ang apoy na hindi nagsasabi, siya na. Yun. Kung paano yung libingan, gaya nung nabasa natin kanina, hindi nasisiyahan, ganun din naman pala yung baog na bahay bata. Pagka ang babae baog, ang bahay bata walang laman, hindi nasisiyahan yun na ayoko na ng lalaki, ayoko na ng makipagtalik, hindi nasisiyahan yun. Habang hindi buntis o dahil sa baog, hindi nasisiyahan. Gayon din naman yung lupa, hindi rin napapatirang uhaw ng tubig. Laging sinisipsip ng lupa ang tubig. Ganon din naman yung apoy, hindi nagsasabi yung apoy, ayoko na. Hindi. Habang may susunugin, dire-diretso yung apoy. Meron pang isa sa 30:15 ng Kawikaan. Ang linga ay may 2 anak na sumisigaw. Bigyan mo. Actually, kapatid na Daniel, yung nakalagay na yan, linga, yan ay nagkamali lang ng spelling yung nag-type. Lintayan sa bagong ang Biblia, kapatid na Daniel. Ang linta ay may 2 anak na sumisigaw. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. May 3 bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan. Oo, 4 na hindi nagsasabing, tama na. He says, ang Siyol at ang baog na bahay bata, ang lupa na laging uhaw sa tubig, at ang apoy na hindi nagsasabing, sapat na. ayon, maliwanag na merong 4 na sinasabi diyan na hindi nagsasabing tama na o sapat na o siya na. Ang Seol, yung Seol salitang Hebreo ng kahulugan ng libingan. Ang libingan ay hindi nagsasabing tama na. Ang baog na bahay bata hindi rin nagsasabing tama na. Ang lupa hindi rin nagsasabing tama na sa tubig. At ang apoy din ay hindi nagsasabing sapat na. So merong mga bagay na hindi talaga nasisiyahan, kapatid, sa labas ng ating katawan. Meron din namang sa katawan natin, di nasisiyahan, gaya ng pakinig,
Gaya ng mata, hindi nasisiyahan. Alam mo, meron pang hindi nasisiyahan sa tao. Basahin natin ang 5 Gs ng Ecclesiastes. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Ayan, pagka umiibig ka sa pilak, hindi ka masisiyahan sa pilak. Ang pilak dyan, pera yan sa lapi, no? Siyang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Tingnan mo, ang isang hindi pa nasisiyahan sa tao, yung puso. Kasi doon ang gagaling ang pag-ibig eh. Kaya pag umiibig ka sa pera, o sa pakinabang, o sa pilak, o sa ginto, hindi mo sasabihin, ayoko na. Eh, tinan mo yung mga tao, yaman-yaman na, di niya na kayang ubusin, nangungurakot pa. Yung mga nasa gobyerno, hindi na nga nila kayang ubusin yung kanilang nakurakot nangungurakot ulit. Kaya tinan mo yung gobyernong nakaraan sa Pilipinas, napakaraming perang nadispalko. Pati pera ng OFW, yung Overseas Contract Filipino Workers, ay nawala yung pera na yon. Kulang na 5 bilyong piso. Hindi naman pera ng gobyerno yon. Hindi pera ng gobyerno yon. Pero nawala yon, yung pera na yon. At ngayon, pinag-uusapan na kung sino ididimanda ron. Eh, yung isang kamag-anak ko ay sabi niya, hindi ako may kagagawan niya na umalis nga ako dyan eh. Sabi nung kamag-anak ko, Soriano rin ang apelyido nun. Kasi siya may hawak nung pera na yun eh. Mahigit na 4 na bilyon yata, kung kulang na 5 bilyon. Eh, kinukuha raw sa kanya nung kanyang boss, yung pera, sabi niya, Ma'am, hindi ho ating pera ito sa mga Pilipino contract worker ito sa abroad. Eh, kailangan ko Ayun. Para rin yung pera ng PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes. Nawala rin, bilyon-bilyon. Sino kumuha? Siguro meron na kayong iniisip kung sino kumuha. Baka yung iniisip nyo, hindi nang iniisip ko. Napakaraming bilyon-bilyon nang nawala. Kasi sabi sa Biblia, siyang umiibig sa pilak, yung puso ng tao kasi hindi nasisiyahan yun eh. Pag may pagmamahal ka, hindi ka nasisiyahan dun sa pera. Gusto mo pa. Pag 1 bilyon, gusto mo maging 2 bilyon. Pag 2 bilyon, gusto mo maging 4 na bilyon, 5, 10, ganon. Yan. Sa tanong mo kapatid, bakit minsan may mga taong walang sense of satisfaction? Wala kasi silang aral ng Diyos. Pero pag may aral ka ng Diyos, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, pakinggan mo sa unang Timoteo. Ganito ang ating mababasa sa 6:8. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Bayon, pagka may pagkain ka, may pananamit ka, nakakaraos ka, kung Kristiyano ka at naniniwala ka sa Diyos, dapat masiyahan ka na ron. Ang sabi niya dun sa Hebreo, pakinggan mo ang nakasulat sa Kapitulo 13, versikulo 5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ayon, sabi ng Diyos, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasiya kayo. Magkaroon ka ng satisfaction sa inyong tinatangkilik dun sa what you have. Be content of what you have. Sapagkat siya rin ang may sabi, sa anumang paraan hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan hindi kita pababayaan, sabi ng Diyos. Kaya pag naniniwala ka sa Diyos at sumusunod ka sa Kanya, magkakaroon ka ng sense of satisfaction. Gaya ni Apostol Pablo. Pakinggan mo sa isang talata ng Filipos, Kapitulo 3, Kapitulo 4, ang 11. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan,
sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Oy, Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. alam mo kapatid, napakaganda niyang turo ng Biblia na yan, ano? Hindi ito matututunan ng mga walang aral ng Diyos at mga hindi sumasampalataya. Lalo na ng mga pastor na matatakaw sa pera. Meron kasi mga pastor, walang kasiyahan pagdating talaga sa pera eh. Isaias 56:11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya may mga pastor hindi nasisiyahan sa pakinabang. Ang tawag ng Biblia, mga asong matatakaw, walang kabusugan. Kaya nga milyonaryo na, bilyonaryo na, nangungurakot pa sa mga miyembrong mga squatter sa Tondo. May mga iglesia dyan sa atin. Nakatira na sa palasyo yung leader, bilyonaryo na, hingi pa ng hingi ng pera dun sa mga taong wala namang pera. At pag hindi ka nagbigay, ay wala ka raw pananampalataya. Kahit wala ka ng pera, kailangan magbigay ka pa. Yun ang mga pastor na hindi rin nasisiyahan. Pero si Pablo, na mangangaral na talagang sinugo ng Diyos, sabi niya, natuto ako ang masiyahan sa anumang bagay na aking kinaroroonan. Sabi niya sa 4:11, aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan at maging ng kagutuman. Tingnan mo kapatid, may sasabihin ako sa iyo ha. Natutuhan ko rin yan eh. Nasisiyahan ako pag busog ako. Siyempre, lahat naman ng tao gusto mo mabusog ka talaga pag kumakain ka, nasisiyahan ka. Pero ako natutunan ko rin masiyahan pag gutom. Alam mo, merong magandang pakiramdam pag gutom. Pag gutom ako, mas sharp ang memory ko. Pag gutom ako, mas malakas akong magsalita. Pag gutom ako, mas masigla ang katawan ko. Yun tiyan ko lang ang medyo mapait-pait. Pero yung ibang parte ng katawan ko, mas gumagana. Nung mag-aral ako ng kapirasong siyensya, totoo pala yung nararamdaman ko na pagka magugutom ka pala, kaya pala sa Biblia kako, nag-utos ang Diyos ng pag-aayuno. At kaya pala sinabi ni Kristo, mapalad kayong nagugutom ngayon sapagkat kayo bubusugin. Kasi may benefits pala yung pag-aayuno at saka yung pagkagutom. Bakit? Napag-aralan ko sa siyensya, pag walang laman ng tiyan mo, tumitigil yung process ng digestion mo. Napapahinga yung atay, napapahinga yung bato, napapahinga yung stomach sa pagpuproduce ng enzyme. So there is a total parang relaxation sa mga internal organs mo, kasama na pati pancreas na nagpuproduce ng insulin para tunawin ang sugar sa katawan ng tao. Lahat yun nare-relax. So parang binibigyan mo ng break ang katawan mo pag hindi ka kumakain. At makakaramdam ka ng satisfaction, nasisiyahan ka, kahit gutom ka dahil nakakaramdam ka ng strength within. Parang renovation within pag nag-aayuno ka. Yan ay isa sa mga sensible na katuruan ng Biblia. Kaya hindi masasabing ang Biblia ay hindi sensible eh.
It is both sensible and scientific. Kasi ang mga admonition ng Biblia hindi kinasasama ng tao maging physically and spiritually. Kaya pag natuto ka ngayon nun, magkakaroon ka ng satisfaction. Halimbawa naman kapatid, hindi ko naman sinasabing may asawa ka na, no? Pero halimbawa may asawa ka na, granting, ano? Pag natuto kang masyahan, mas maganda yung pag-aasawa. 7:5 ng unang Korinto. Huwag magpigil ang isa't isa maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon upang kayo'y mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin at muling kayo'y magsama. Baka kayo'y tuksuhin ni Satanas dahil sa inyong kawalan ng pagpipigil. Ayon, sa mag-asawa pala, kailangan may pagpipigil eh. May self-control. You do not indulge in sexual intercourse every time you want to do. Magsasawa kayo pareho sa inyong sarili. Pero kung nagpa-practice kayo ng self-control, it makes your sexual relationship sweeter. Parang, this time I'll be sweeter. Ano nga kanta yun? La ra 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 ra. La. Tapos meron pang kanta yung love is lovelier the second time around. Yun. Something like that. Nakalimutan ko na kasi. Just as wonderful with both feet on the ground. It's that second time you hear your love song sung. Makes you think perhaps that loves like yours is wasted on the young. Nakalimutan ko na yung ano. Pero, love is lovelier the second time you fall. Lara, like a friendly home the second time you call. Yun. Maganda yun yung kanta na yun nung araw. Alam ko pa yun. Nung ngayon, di na. Ngayon, ang ibig ko ba sabihin, halimbawa, nagkahiwalay kayo ng mister mo, mga 1 buwan o kaya 2 linggo. Pagkikita nyo, sweet na sweet kayo. Kaya kailangan, to have satisfaction in married life, ang admonition ng Biblia ay magkakaroon kayo ng pagpipigil for some time. Sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong magpigil sa isa't isa, maliban kung pagkasunduan sa ilang panahon. On what intent? Upang kayo mamalagi sa pag-aayuno at pananalangin. Ayon, yung mag-asawa pala dapat paminsan-minsan nag-aayuno at nananalangin sa Diyos sila. At dahil doon sa pananalangin, hindi sila muna nagse-sexual intercourse because they regard na ang pananalangin is a sacred thing. Kaya natututo silang magpigil. At dahil doon, hindi sila tinutukso ni Satanas. Kasi kung kayong mag-asawa, natututo kayong magpigil, libre naman kayo, pinagpipigil kayo sa isa't isa, makakapigil ka lalo sa hindi mo asawa. Kung sa asawa mo natuto ka ng self-control, pag napalayo ka, may self-control ka na, hindi ka na magtataksil. Bakit? Kung sa asawa mo natuto kang mag-control, asawa mo na yan, mahal mo yan. Yung pakayang babaeng hindi mo naman mahal, nakita mo lang sa daan, papatusin mo ba yon? Siyempre, makokontrol mo ang sarili mo. Kaya tamang-tama yung salita ng Diyos Sa mismong asawa mo, pinag-aaral ka ng self-control para wag kang matukso ni Satanas kasi tutuksoin ka ni Satanas sa ibang babae o sa ibang lalaki. Kaya maganda yung matuto ka ng satisfaction. And satisfaction is realized kung alam mong maranasan yung mga bagay na kung matatawag nating extremes. Halimbawa, yung nasabi ni Pablo, natutunan ko lihim ng pagkagutom. Nasisiyahan ako sa lahat ng kinalalagyan ko. Gutom man siya, maligaya pa rin siya. Busog man siya, maligaya pa rin siya. Hindi kagaya ng ibang tao, pag busog lang maligaya, pag gutom, masama init na ulo. Hindi na maipinta pagmumukha, mali yun. Bakit?
Paminsan-minsan, i-allow mo, tikman mo yung magutom. At ginagarantiyahan ko sa inyo, mga kababayan, mga kapatid, pagka nagpakagutom ka in a noble manner or in a noble intention, hindi ka magkakasakit. Mapapaganda pa nga ang health mo. Pag halimbawa, nag-ayuno ka o nagpigil ka sa pagkain, the lesser you eat, the lesser is the burden of your body that will digest what you are ingesting in it. Alam mo kasi, pagka mas marami kang kinain, mas maraming hirap ng pagtunaw. At yung hindi na matunaw ng katawan mo, ayun na. Ia-align na yan, lalagay sa tiyan mo, lalaki ng lalaki tiyan mo, lalaki ng lalaki ang hita mo, lalaki ng lalaki ang puwit mo. Bandang huli, kung lumakad ka, para kang pato. Dahil hindi mo na madala yung katawan mo. Ikaw na rin ang may kasalanan, wala ka kasing satisfaction. Pag nakakain ka ng ilang subong kanin, isang pirasong manok o kaya isang pirasong isda, okay na yung kung di ka naman trabahador sa pier. Yung kargador sa pier, hindi baling kumain ng 1 kilong manok yon. Kargador yun eh. O kaya tagahalo ng simento sa construction. Pero kung ang trabaho lang naman, nakaupo ka sa computer, gaganong-ganong ka, konti lang energy ron, kaya kailangan konti rin ang kainin mo. And be satisfied of the little that you ate. Sabi ng Diyos yun. Nasa Kawikaan ay ganito. Pakinggan nyo mga kababayan. Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Napakaganda ng salita ng Diyos. Maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kita mo, kapatid? Maigi yung isa lang tuyong subo. Wala pang sarsa. Tuyo lang. Konting kanin lang, makakaraos ka na ron. Kesa pista ng pista, nako, aatakihin ka pa sa puso pagka lagi kang busog na busog. Sa lahat ng paraan, tama ang Biblia. Physically, mentally, spiritually, pag-uusap sa health, tama pa rin ang Biblia. Kaya, yung tanong mo, bakit walang satisfaction ng tao? Yung walang aral ng Diyos, walang satisfaction. Pero yung may aral ng Diyos, kahit makakain lang, makainom lang, nasisiyahan na. Meron lang damit, nasisiyahan na. Ako, ganun ako eh. Sana naunawaan mo.